أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pasalamat at papuri parati para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Kabilang sa mga biyayang ito ay ang kanyang tawfiq, ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay. Wallahi lazim mga kapatid sa Islam, kung ang lahat ng mga tao ay pinatnubayan ni Allah, ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kabutihan, wallahi magsisiksikan tayo dito sa masjid. Pero nangyari ang dapat na mangyari, ang nararapat na mangyari, na kung saan ang nararapat lamang na pagkalooban ni Allah ng gabay at ng patnubay, siya lang ang gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang yung hindi sa kanya nararapat, ang gabay at patnubay sa kanya ni Allah, hindi siya magagabayan. Nawa ay isalit tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mamarapatin sa kanila ni Allah ang kanyang gabay at patnubay. Nang sa ganoon ay magampanan natin ang dahilan ng kung bakit tayo nandirito sa lupang ito, mga kapatid sa Islam. So, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagdarasal ng 5 beses na pagdarasal araw-araw, at ng iba pang mga pagsamba kay Allah, ay sadyang mabigat ito, mga kapatid. Wallahi al-azim, mabigat ito, mga kapatid sa Islam. Yung 5 beses na pagdarasal araw-araw, araw-araw yan, habang buhay ka ay gagampanan mo yan 5 beses, sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, sa malapit na yung sa paglubog ng araw, sa gabi. Allahu Akbar, itatayo natin ang mga pagdarasal na ito. Araw-araw yan, hindi yan optional, hindi yan widir-widir, araw-araw yan, mga kapatid sa Islam. Kabilang ito sa mga mabibigat na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit aking mga kapatid sa pananampalataya, kung mamarapatin sa atin ni Allah ang kaniyang gabay at patnubay sa atin, wallahi magiging madali ito sa atin. Magiging madali sa atin ang 5 beses na pagdarasal, wallahi al-azim. At darating tayo sa punto na hindi tayo mapakali. Hindi tayo mapakali kung hindi tayo nakakapagdasal. Hindi tayo mapanatag kung hindi tayo nakakapagdasal. Darating sa punto na mas papahalagahan natin na maitayo natin, magampanan natin ang mga pagdarasal na ito kaysa sa mga pagkain na ating kinakain. Kapag ginabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganito kahalaga ang tawfiq, mga kapatid sa Islam, ang gabay at patnubay ni Allah. Hindi natin magagampanan ang mga ito. Itong pag-upo natin dito, mga kapatid, tawfiq ito ni Allah. Gabay at patnubay ito sa atin ni Allah. Kung wala sa atin ng gabay at patnubay ni Allah, wallahi, wala tayo dito, mga kapatid sa Islam. Wala tayo dito ngayon. Maraming mga tao na maalam sa kabutihan, sabihin mo sa kanya, kapatid, magsala ka, napakaganda ng pagdarasal. Anong sasabihin niya? Saka na, kapatid, wala pa sa akin ng gabay. Wala pa sa akin ng tawfiq. Hindi pa ako tinawfiqan ni Allah. Allahu Akbar. Yan ang isasagot ng iba sa mga tao. Mayroong mga tao, alam nila kung gaano kaganda, kabuti yung pagbibigay ng sadaka,
pagbibigay ng kawang-gawa, pero hindi nila magawa-gawa na makapagkawang-gawa, makapagbigay ng charity. Bakit? Wala sa kanila ang tawfiq. Wala sa kanila yung gabay patnubay ni Allah para maging madali sa kanila na sila ay makapagbigay ng charity, tulong sa kanilang kapwa. Mayroong mga tao, sabihin mo sa kanila, ang ganda, kapatid, napakaganda ng pag-aaral. Oo, sasabihin niya sa'yo, oh kapatid, totoo yung sinasabi mo. Pero hindi mo sa kanya makikita ang pagsusumikap na matuto sa pananampalatayang ito. Bakit, mga kapatid sa Islam? Kasi wala sa kanya yung tawfiq. Wala sa kanya yung gabay ni Allah. Ha? Maaring lahat tayo dito ay alam natin. O kaya marami sa atin dito. Kung tatanungin, kapatid, alam mo ba na napakaganda ng pagtatahajjud? Wallahi sasagot tayo. Oo, napakaganda ng pagtatahajjud. Napakaganda. Ikaw ay magsasala habang gising ang mga tao. Gugunitain mo si Allah habang natutulog ang mga tao, ikaw ay magsasala. Gugunitain mo si Allah sa pamamagitan ng pagdarasal tahajjud habang ang mga tao ay mahimbing sa kanilang mga tulog. Napakaganda ng sitwasyon na yaon, mga kapatid. Oo. Oo tayo ng oo. Pero ang tanong, nakakapagtahajjud ba tayo? Hindi. Kasali na ako, mga kapatid. Hindi kayo lang. Lahat tayo. Nakakapagtahajjud ba tayo gabi-gabi? Allahu Akbar. Bakit hindi natin ito nagagawa? Kasi wala sa atin ang tawfiq. Wala sa atin ang gabay ni Allah, patnubay ni Allah para maitayo natin, para maputol natin yung tulog natin at maitayo natin ang pagdarasal sa gabi, tahajjud, qiyamul lail. Allahu Akbar. Alam natin, napakaganda yan, kapatid. Yung iba nakadaan na sa pagtatahajjud. Allahu Akbar. Di ba? Napakaganda ng feeling kapag last 10 days, last 10 nights o kaya 9 nights sa Ramadan. Di ba? Napakaganda ng feeling natin sa Ashrul Awakhir, sa last 10 days o kaya last 10 nights sa Ramadan. Di ba? Nagtatahajjud tayo, jamaatan dito sa masjid. Di ba pagkatapos natin magtahajjud, wallahi parang presko yung ating mga puso. Ganun yun kaganda. Alam natin yun. Di ba? Natatandaan pa natin yun. Ha? Subhanallah. Marahil mayroon sa atin dito, ang last lang na tahajjud niya, yung nakaraan na Ramadan. Mayroon ba? Allahu Akbar. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, bakit hindi natin ito nagagawa? Samantalang alam natin na napakaganda ito. Bakit? Kasi wala sa atin ng gabay. Hindi sa atin minamadali ni Allah. Wala sa atin ang tawfiq ni Allah. Alam natin ang kagandahan ng pagbabasa ng banal na Quran. Allahu Akbar. Ang kahigitan ng banal na Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang mga salita ay katulad ng kahigitan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Ganyan kadakila ang banal na Quran. So imaginein mo, binabasa mo ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Banal na Quran, binabasa mo. Alam natin yan, di ba? Napakaganda. Kapatid, ang ganda nga ng pagbabasa ng Quran. Naliliwanagan dito ang puso mo. Ang tanong, makailan ba natin mabasa yung banal na Quran? Makailan ba natin ito matapos? Ha? Makailan ba natin ito matamat? Makailan ba natin ito mabasa cover to cover? Allahu Akbar. Subhanallah. Nagagampanan ba natin ito? Nakakapagbasa ba tayo ng Quran? Subhanallah. Sa mga taong guilty na alam nila sa kanilang sarili na minsan lang nila ito mabasa, yun ang sagot, aking mga kapatid. Wala ang tawfiq ni Allah. Napakarami tayo mga pagsamba na alam natin na ito ay dakila sa ajar, pero hindi natin nagagawa. Bakit? Wala sa atin ang tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kahalagahan ng tawfiq, aking mga kapatid sa Islam. Kaya dapat na pagsumikapan natin ito na makamit ito. Iyakan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Hingin natin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, aking mga kapatid. Mayroong mga tao na simpleng nasihat lamang, simpleng salita lang, simpleng payo lang, pero ang kaniyang puso ay damang-daman niya ang nasiha ng isang ustad. Simpleng salita lang, pero damang-daman niya ang mensahe ng mga ngaral. Bakit yun, mga kapatid? Dahil ba yun sa kagalingan ng mga ngaral? No, mga kapatid sa Islam. Hindi, mga kapatid sa Islam. Dahil yun sa tawfik, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naramdaman mo, nadama mo ang mensahe ng nagsasalita. Pero kung wala sa iyo ang tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa man ang pinakamagaling magsalita, pinakamabuti magbigay ng nasiha, magbigay ng payo, wallahi hindi ka tatablan. Hindi ka tatablan. Mayroong pagkakataon na simpleng salita lang ni Ustad, parang damang-dama natin. Diba? Parang damang-dama natin ang salita ni Ustad. Kasi dumating ang gabay ni Allah. Kaya mga kapatid, payo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatiran, bago tayo makinig ng nasiha, bago tayo makinig ng lecture, dalangin muna natin kay Allah, Ya Allah, gabayan mo ako. Ya Allah, ipadama mo sa akin ang mensahe, mabuting mensahe ng ustad na ito. Pag ipinadama siya ni Allah, pag ginabayan ka ni Allah, pinatubayan ka ni Allah, mararamdaman mo ang mensahe ng ustad. Yan aking mga kapatid sa Islam. Ngayon, bakit nga ba na siraduhan, nagsara? Bakit nga ba nagsara ang pintuan ng tawfiq, gabay ni Allah, patnubay ni Allah sa mga tao? Yan ang tanong. Diniscuss natin kung gaano kahalaga yung tawfiq, gabay ni Allah, patnubay ni Allah. Hindi tayo darating, hindi natin magagawa yung kabutihan kung hindi tayo gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga marami sa mga tao na hanggang salita lang yung kaniyang pagiging Muslim. Kasi wala sa kaniyang gabay ni Allah. Alam niya kung gaano kaganda ang Islam. Ang Islam, kapatid, ito ay relihiyon ni Allah. Ito yung tamang relihiyon. Pero wala sa kanya yung Islam. Bakit? Kasi wala sa kanya yung tawfik ni Allah. Pati siya naghihintay ng tawfik. Saka na akong magsasala pag dumating na yung tawfik sa akin ni Allah. Allahu Akbar. Paano darating sa iyo yung tawfik, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para magsara ang pintuan ng tawfik, gabay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano darating sa tao ang tawfik, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya mismo ang gumagawa ng paraan para magsara ang pintuan ng tawfiq, gabay, patnubay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng kabilang sa mga malalaki nating scholar na si Ibnul Qayyim rahmatullahi alayh. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil fawaid, qala Shaqiq bin Ibrahim, sinabi ni Shaqiq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, kanyang sinabi, uglika babut tawfiqi anil khalqi min sittati asya. Nasaraduhan ang pintuan ng gabay, tawfiq, patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao nang dahil sa 6 na mga kadahilanan. So, ingatan natin ito, mga kapatid, ang 6 na mga kadahilanan na ito. Kasi kabilang ito sa mga dahilan kung bakit nagsasara yung pintuan ng tawfiq, gabay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, una, istigaluhum bin ni'mati an syukriha. Sila kanilang ini-enjoy. Kumbaga sila ay abala. Sila ay abala sa pagtatamasa. Sila ay abala sa pagtatamasa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abala sila sa mga biyaya ni Allah, sa kanilang pagtatamasa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit,
nakakalimutan nila ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano hindi magsasara? Kung abala lang tayo sa pagkamit, pag-i-enjoy, pagtatamasa ng mga biyaya sa atin ni Allah, araw-araw kumakain tayo, araw-araw umiinom tayo, araw-araw pinapakinabangan natin ang mga biyaya sa atin ni Allah. Pero yung iba sa atin, Allahu Akbar, marami sa atin ang nakakalimutan ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So papaano hindi masisiraduhan ang pintuan ng tawfiq, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idh ta'adhana rabbukum, at alalahanin ninyo nung ipagbadya ng inyong Panginoon, la in syakartum la azidannakum, kung kayo ay magpapasalamat, dadagdagan ko pa sa inyo ang aking mga biyaya. Wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Subalit kung kayo ay mawawalan ng pananampalataya, mawawalan ng paniniwala, makakalimot kayo, mawawalan kayo ng pagpapasalamat, inna adhabi lasyadid. Katotohanan na ang aking kaparusahan ay napakasidhi. Allahu Akbar. So paano hindi masisiraduhan ang tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala na tinatamasa ng mga tao yung mga ni'mat, mga biyaya ni Allah, pero wala silang pagpapasalamat kay Allah. Walang utang na loob ang tao. Wala siyang utang na loob. Allahu Akbar. Pangalawa sa mga kadahilanan kung bakit nasaraduhan ang pintuan ng tawfiq, gabay, patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ragbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Allahu Akbar. Sila ay nagsusumikap, kumbaga sila ay gustong-gusto nila, sila ay nawiwili sila sa pagsasaliksik ng kaalaman. Nawiwili sila sa pakikinig sa mga dars, mga lecture ng mga ulama. Nawiwili sila sa pagsasaliksik ng kaalaman. Subalit, kanilang iniiwanan, tinatalikuran ang pagsasabuhay sa kaalaman. Nakuha ninyo? Anong silbi ng pagsusumikap ng tao na siya ay matuto ng kaalaman kung hindi rin niya ito isa sa buhay? Walang silbi, mga kapatid. Katulad siya ng asno na hayop na dala-dala niya ang mga mabibigat na mga kitab, mabibigat na mga libro, subalit wala siyang kamuwang-muwang sa kung ano yung napapaloob sa mga dinadala niya na mga libro. Nakuha ninyo? Yung asno, halimbawa yung kabayo, ipadala mo sa, ikarga mo sa kanya yung mabibigat na mga libro na punong-puno ng kaalaman. Mayroon ba siyang kaalam-alam sa kung ano yung dinadala niya? Wala siyang kaalam-alam. Ganyan na ganyan din ang taong mayroon siyang kaalaman, subalit hindi niya ito isinasabuhay. Hindi niya ito isinasabuhay. Yan ang mga Hudyo. Ganyan ang mga Hudyo, mga kapatid. Mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ayon sa malapit nitong kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalintulad ng mga Hudyo na ipinasan sa kanila, ipinagkatiwala sa kanila, ipinag-utos sa kanila na kanilang isabuhay, isakatuparan ang Taura na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Moises, Propeta Musa alayhi salam. Subalit pagkatapos nun ay hindi nila isinakatuparan ang pagsunod sa Taura,
na ipinagkatiwala sa kanila ni Allah. Ang kanilang kahalinturan ay parang asno na dala-dala niya ang mga mabibigat na kitab, mabibigat na mga libro. Subalit wala siyang kamuwang-muwang, wala siyang kabatiran, wala siyang kaalam-alam sa kanyang dinadala. So useless. Mayroon mang sense? Walang sense. Yung kaalaman ng tao, yung pagkakaroon ng tao ng kaalaman na hindi naman niya isinasabuhay. Paano magkakaroon ng tawfiq yung taong ganun, mga kapatid? Aral siya ng aral, pero hindi naman niya isinasabuhay. Hindi niya tinatatbik. Wala siyang pagpapahalaga sa pagsasabuhay sa kaalamang kaniyang natututunan. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sa mga kadahilanan kung bakit nagsara yung mga pintuan ng tawfiq, pintuan ng gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Wal musara'atu ila dhanbi wa ta'khiri tawbah. Sila ay mabibilis. Sila ay nagpapaligsahan sa paggawa ng kasalanan. Mabibilis sila sa paggawa ng kasalanan. Subalit ang babagal nila, nililate nila ang paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalimutan nila yung paghingi ng kapatawaran kay Allah. Gawa lang sila ng gawa ng kasalanan, pero nalilate ang kanilang paghingi ng kapatawaran kay Allah. Saka na. Sila ay nagsasaka na. Saka na. Bata pa naman ako. Saka na. Malakas pa naman ako. Mag-enjoy na lang muna ako. Gamitin ko itong kabataan ko. Kailan ako mag-enjoy? Pag batandaan ako? Allahu Akbar. Hindi alam ng tao. Baka siya ay kabilang sa mga maaagang mamatay. At mabutan siya ng kamatayan doon sa kanyang pag-i-enjoy sa mga makamundong bagay. At marami yan namatay sa pagsasagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Marami yan, mga kapatid sa Islam. Inaasahan nila na saka na ako magbabalik loob. Saka na ako magsasala kapag malakas na ako. Kapag matanda na ako. Ngayon, malakas-lakas pa naman ako. Bata-bata pa ako. Iubusin ko muna itong lakas ko sa kalukuhan. Pang-chichiks, pambababae, pagbabarkada. Allahu Akbar. Hindi alam ng tao, baka siya pala, baka siya ay kabilang sa mga mabababa lang ang buhay dito sa mundong ito. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano madarating ang tawfiq sa isang tao? Kanyang sinasabi na hindi mo na ako magsasala kapag dumating na yung tawfiq sa akin ni Allah, yun, magsasala na ako, kapatid. Allah. Paano darating sa kanya yung tawfiq, gabay sa kanya ni Allah? Araw-araw siyang nagkakasala kay Allah nang hindi man lang siya nagbabalik loob, hindi man lang siya humihingi ng kapatawaran kay Allah. Yung mga taong hindi nagsasala, araw-araw silang nagkakasala kay Allah. Bawat panawagan ng muadzin, sila ay nagkakasala sa hindi nila pagtugon sa adhan. Hindi nila pagtugon sa panawagan ng adhan, muadzin, hayya ala salah. Sa tuwing nag-aadhan yung muadzin na hindi nila ito tinutugunan, hindi sila nagdarasal. Sila ay nagkakasala, nadadagdagan ang galit sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tingin ninyo, magiging karapat dapat ba silang pagkalooban ng gabay at patnubay ni Allah, tawfiq ni Allah? No, mga kapatid. Ang tao mismo ang pumipigil sa tawfiq ni Allah. Kaya hindi siya dinadatnan ng tawfiq, hindi siya dinadatnan ng gabay at patnubay ni Allah. Ang tao mismo yung gumagawa ng paraan para hindi sa kanya dumating ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong hihintayin ng taong ganun? Allahu Akbar. Subhanallah. Ito pa, mga kapatid, pang-apat na nasabi ng guro na ito.
wal-ightiraru bi suhbati salihin wa tarkul iqtida'i bi af'alihim. Pang-apat na sinabi niya na naging dahilan kung bakit nagsara yung pintuan ng tawfiq gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay nakikipagsalamuha sa mga malalapit kay Allah, mga matutuwid. Sila ay nakikipagkaibigan sa mga matutuwid. Oo, ando na tayo, okay, maganda yun. Di ba nasabi natin, kabilang sa mga magagandang gawain na yung pakikipagkaibigan sa malalapit kay Allah? Pero hindi sapat kung hanggang doon lang. Hindi yun sapat, mga kapatid. Itong sinabi niya, kung bakit nagsara ang pintuan ng tawfiq ni Allah. Sila ay nakikisalamuha, nakikipagkaibigan, nakikisama sa mga malalapit kay Allah, mga matutuwid na mga tao, subalit hindi nila ito sinusunod. Hindi nila sinusunod yung mga mabubuting gawain nila. Doon lang sila. Alam niyo ba, kaibigan ko yan si Alim, kaibigan ko yan si Ustad, kaibigan ko yan si Imam. Pero hindi naman niya ginagawa yung ginagawa na mabuti ni Ustad. Nakuha niyo? Hanggang doon lang, kaibigan lang. Pero hindi nito sinusunod sa mga mabubuti niyang gawain. Paano hindi magsasara? Allahu Akbar. Napakatigas na ng puso ng tao na nasa paligid na siya ng mga taong matutuwid, subalit hindi pa rin siya magising-gising sa katotohanan. Matigas yung tao, mga kapatid. Nasa komunidad na siya, nasa biya na siya, environment na siya ng kamusliman, pero hindi pa rin siya tinatablan ng gabay, hindi pa rin siya tinatablan, mga kapatid. Hindi pa rin siya tinatablan ng katotohanan. Hindi pa rin sa kanya dumarating yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa katigasan ng kanyang puso. Mayroong mga tao, ang tagal nila sa Saudi, mga kababayan natin na mga non-Muslim, ang tagal nila sa Saudi, dumating pa sa ilang years, yung iba dumating sa 20 years, pero bumalik sila dito sa Pinas, wala man lang silang nadalang gabay patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi man lang sila tinablan ng mga magigitin na mga duat doon. Hindi man lang sila tinablan ng mga taong nasa kanila yung gabay. Nakikita nila yung mga taong gumagawa ng kabutihan pero hindi pa rin tinatablan ang kanilang mga puso. Ang titigas pa rin ng kanilang mga puso. Mayroong mga taong ganyan. Kaibigan na niya si Alim, kaibigan na niya si Ustad, kaibigan na niya si Imam, pero ni isang hadith wala siyang natutunan kay Ustad. Ni isang hadith wala siyang natutunan kay Alim. Ni isang hadith wala siyang natutunan kay Imam. Pati yung pagsasala, hindi niya naitanong kay Imam. Paano siya makakasurvive? Paano dadatan ng tawfiq yung mga taong ganito? Hanggang pinagmamayabang lang nila. Alam nyo, kaibigan ko, close na close ko yan. Si Alim na ganito. Si Alim fulano, close. Kababata ko yan. Pinagtatang, lalo pagsikat. Alam nyo, si Alim na yung ganito. Kababata ko yan. Anong silbi nun kung wala kang nakuha sa kanya na kabutihan? Walang silbi, nonsense, mga kapatid. Okay? So, panglimang sinabi ng Sheikh na ito kung bakit nagsara yung pintuan ng tawfiq, gabay at patnubay ni Allah sa mga tao. Wa idbaruhumud dunya anhum wa hum yatba'unaha. Allahu Akbar. Panglima, mga kapatid, tinatalikuran sila ng mundo. Tinatalikuran sila ng mundo. Samantalang sila ay nagsusumikap na kanilang sundan ang mundong ito. Alam niyo ba, ang katotohanan, tinatalikuran tayo ng mundo. Araw-araw lumalayo sa atin ang mundo. Minuto lumalayo sa atin ang mundo. Bakit? Kasi lumalapit tayo sa akhirah. Araw-araw nababawasan yung oras natin sa mundo. Lumalayo tayo sa mundo. At lumalapit tayo sa kamatayan. Lumalapit tayo sa akhirah.
Itong dahilan, kabilang sa dahilan kung bakit nagsara yung pintuan ng tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga tao ngayon na tinatalikuran sila, nilalayuan sila ng mundo. Lumalapit na sila sa kamatayan. Pero abala pa rin sila sa pakikipagpaligsahan, pag-uunahan sa mga makamundong bagay. Meron sa atin na pumuti na yung buhok niya. Dumating na sa 60, dumating na sa 70. Pero grabe pa rin yung kanyang luho. Grabe pa rin yung kanyang paglalaway sa mga makamundong bagay na ito. Wala siyang pagsusumikap sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron yan. Lumalayo na siya sa mundo kasi malapit na siya mamatay. Pero andun pa rin. Sinusundan pa rin niya ang mga makamundong bagay. Kanya pa rin, kumbaga, hinahabol ang mundong ito. Allahu Akbar. Lumalayo yung mundo, tapos yung mga tao na wala sa gabay ni Allah ay sinusundan nila. Ganito nangyayari. Bakit lumalayo? Kasi araw-araw nababawasan yung oras na itatagal natin sa mundong ito. Kaya araw-araw napapalayo tayo sa mundo. Pang-anim, wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. At ang pagharap sa kanila ng akhirah, kabilang buhay, subalit sila ay tumatalikod dito. Hindi ba tayo humaharap? Araw-araw lumalapit tayo sa akhirah, mga kapatid. Araw-araw, minuminuto nababawasan yung oras natin na itatagal natin dito sa mundong ito. Kaya lumalayo tayo sa mundo at napapalapit tayo sa akhirah. Lumalayo tayo sa mundo, subalit marami sa mga tao ang naglalaway pa rin sa mga makamundong bagay. Abala sila sa pagkikipagpaligsahan, pag-uunahan sa mga makamundong bagay. Lumalapit na sila sa kamatayan, lumalapit na sila sa kabilang buhay, sa araw na muling pagkabuhay, para tayo ay hukuman ni Allah. I-judge ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero marami sa mga tao ang nakakalimot dito, ang kanila itong bagay tinatalikuran. Paano hindi magsasara yung pintuan ng tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang tao mismo ang gumagawa ng paraan para magsara ang pintuan ng gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung gumagabay sa silang mga karapat dapat na magabayan. Kung yung tao hindi man siya datnan ng gabay at patnubay, yun ay dahil sa kanyang sarili. Hindi siya niloko ni Allah. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganito kahalaga ang gabay, mga kapatid. Meron tayong nakikitang mga matatanda sa mga masjid, pero Masya Allah, hindi sila nahuhuli sa sala. Pati sa Salatul Fajr, nauuna sila sa Salatul Fajr. Bakit nangyayari yun? Nasa kanila yung gabay patnubay ni Allah. Kaya kahit na mahina yung kanilang katawan, malakas naman ang kanilang mga puso dahil nasa kanila ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Balik rin natin, marami tayo nakikita na mga kabataan malalakas, pero nahuhuli sila sa pagsasala. Nahuhuli sila sa Salatul Fajr. Hindi na sila nakakapagsala ng sunnah sa Salatul Fajr. Dahil hindi nila nakakayanan yung nakakayanan ng mga matatanda. Bakit? Kasi wala sa kanila yung gabay na katulad ng mga nasa matatanda na nakakayanan nila, na hindi sila malit sa kanilang mga pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kahalaga ang gabay at patnubay, tawfiq ni Allah. Merong mga mayayaman, Allahu Akbar, bawasan man ng 10,000, 20,000 yung kanilang kayamanan, hindi nila ito mararamdaman sa laki ng kanilang kayamanan. Pero hindi nila nakakayanan na sila ay makapagsadaka man lamang. Hindi nila nakakayanan na sila ay makapaggugol sa landas ni Allah. Hindi nila nagagawa na sila ay makatulong sa kapwa. Bakit? Wala kasi sa kanila ang tawfiq.
Kahit na ganong kayaman yung tao, kung wala sa kanyang gabay, kung wala sa kanyang gabay patnubay ni Allah, hindi siya makakapagsadaka ayon sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baliktarin natin, mayroong mga mahihirap, pambili na nila ng bigas, Allahu Akbar, pero nakakayanan pa rin nila na ito ay kanilang bawasan para makapaggugol sa landas ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi nasa kanila yung gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kahalaga yung gabay, mga kapatid. Ganito kahalaga yung gabay. Nang dahil sa pagkawala ng gabay at patnubay ni Allah, napakarami ngayon hanggang salita lang yung kanilang pagiging Muslim. Hanggang papel lang ang kanilang pagiging Muslim. Hanggang pangalan lang ang kanilang pagiging Muslim. Ahmad, Muslim ka, pero hindi nagsasala. Wala sa kanya yung ugaling Muslim. Wala sa kanya yung gawaing Muslim. Isang banda siya naging Muslim. Hindi sa pangalan lang. Sa salita lang, yung iba sa birth certificate lang, Allahu Akbar. Bakit nangyari ito, mga kapatid? Kasi wala ang gabay at patnubay ni Allah. Mayroong mga tao, I'm proud to be a Muslim, pa-post pa sa Facebook, proud to be a Muslim, thank God, thank Allah, because I am a Muslim. Subalit hindi naman siya nagsasala, hindi naman naghihijab. Proud ko no na siya Muslim. Hanggang doon lang. Pero wala siya sa gawa. Bakit, mga kapatid? Kasi wala sa kanya yung totoong gabay, taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kahalaga ang taufik, mga kapatid. Ang gabay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay napakahalaga, mga kapatid. Kailangan natin magpursige ng sa ganon ay marapatin sa atin ni Allah na kanya tayong gabayan. Kanya tayong patnubayan, aking mga kapatid. Kaya yung mga taong ilang years na silang Muslim, na nagsasabuhay ng Muslim, wallahi napakatatag nila sa Islam. Yung kamakailan lang nagsasala, at saka yung years na nagsasala, wallahi magkaiba yan. Wallahi magkaiba yan. Yung 20 years, 30 years na siyang gumigising araw-araw sa Salatul Fajr, kanyang pinuputol ang kanyang kahimbingan sa kanyang tulog, wallahi ladhim, mas malaki yung sakripisyo niya na isinakripisyo niya para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao ito na malaki sa kanila yung gabay ni Allah kasi nagsasakripisyo sila sa landas ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magkakatulad yung taong hindi nakagugol ng pagsasakripisyo sa Islam. Wala siyang isinakripisyo para sa Islam. At saka yung taong kahit kusing ay hindi siya marunong gumugol. Kahit 20 lang ay kanyang, subhanallah, pinagdadamot siya landas ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan magkakatulad, mga kapatid. Yung taong malaki yung kanyang naigugol na sakripisyo sa Islam, sila ay mas malaki sa kanila yung gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magsumikap tayo, aking mga kapatid. Wallahi lazim, mga kapatid. Sa kalakihan ng pagsusumikap natin, sa kalakihan ng pagsasakripisyo natin para sa kaluguran ni Allah, ganun din lumalaki yung gabay patnubay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mararamdaman natin ito, mga kapatid. Kung naging tulabos, kung naging totoo yung ating mga intensyon sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang tumatagal tayo sa Islam, tumitibay tayo sa Islam. Sa tingin mo, 10 years ka nang nagsasala, makakaisip ka pa ba kaya na tumigil magsala? Mahirap. Bakit? Kasi 10 years ka nagsasala. Sayang naman yung pinagsumiyakapan ko. Na 10 years, tutigil ako ngayon. Nakarami na ako ngayon. Pero yung kababago pa lang, hindi pa seryoso. Kung hindi siya gabayan ni Allah, madali lang sa kanina sumurinder. Wala kasi naiisip na naisakripisyo sa Islam. Pero yung marami na siyang naisakripisyo sa Islam, wallahi lazim, mahirap sa kanila na isuko ang Islam. Mahirap sa kanila. Yung taong nakagugol na ng malaking pera sa Islam, mahirap sa kanila ang isuko ang Islam.
Yung mga taong naglaan ng malaking oras sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, wallahi al-azim, napakalaki sa kanila ang Islam. Nawa igabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magsakripisyo tayo at mamarapatin sa atin ni Allah ang kanyang gabay at patnubay sa atin. Pati nga dito sa mundo, imahihirapan tayong humingi ng 1 kilong bigas sa merkado. Kaya? Kaya ba natin yon? Bumunta tayo sa merkado? Pwede bang makalibre dyan ng isang kilong bigas? Mahirap. Ano pa kaya yung gabay ni Allah? Na ito ay daan sa paraiso ni Allah. Hindi yan magiging Allahu Akbar. Hindi yan basta-basta ipagkakalob sa ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi niya sa ito mamarapatin. So dapat mga kapatid ay maglaan tayo ng sakripisyo para ating makamit ang totoong gabay tawfik sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.